Hello children! Good day to all of you! Happy home learning! Okay, kumusta na kayo mga bata? Mabuti naman! Today is May 7, 2021 and Friday! Hello sa inyong lahat! Okay children, this is our video lesson in musika. Okay. Okay, ang pag-aaralan natin sa musika ay ang pag-awit ng may kaaya-ayang tinig at tunog. Ulitin nga natin kung ano ang pag-aaralan natin sa musika or music 2. Pag-awit ng may kaaya-ayang tinig at tunog. Okay, mga bata, handa na ba kayo? Okay, very good. Magaling mga bata. Okay. Bago tayo pumunta sa ating aralin, ating munang balikan ang mga dati nating napag-aralan. Okay, mayroong mga instrumento dito. Okay, ano ba yung unang instrumento? Ito ay tinatawag na mahusay. Ito ay isang piano. Ano naman yung sumunod? Mahusay. Ito ay marakas. Sumunod ay? Yes, magaling. Gitara. Tumutugtog ba kayo ng gitara? Nakita na ba kayo ng gitara? Sumunod naman ay ang tambol or drum. Very good. Nakarinig na ba kayo ng tugtog ng drum or ng tambol? Mahusay. At sumunod naman ay ang ano kaya ito? Magaling. Violin. Okay, napakatinis ng tugtog ng violin. Okay, mga bata. Ano-ano nga uli ang mga instrumento na ginagamit sa musika? Ulitin nga natin. Una ay ang piano. Sumunod, marakas. Sumunod, gitara. Sumunod ay ang tambol. At sumunod ay violin. Mga bata, marami pang mga musical instrument or mga instrumento pang musika na ating naririnig o nagagamit. Itong mga pinakita ni teacher ay ilan lamang sa ginagamit na instrumento. Okay ba yon mga bata? Mahusay! Ngayon naman mga bata, tayo ay aawit. Gusto nyo bang umawit? Okay. Okay. May gagawin tayo ang pag-awit ng solo, duet o sabayang awit. Gumamit ng instrumento na nasa loob ng tahanan. No? Sige nga mga bata, kuha nga kayo ng instrumento or yung kahit hindi talaga instrumento, yung makakalikha, makakapag-produce ng ingay. O sige nga, sino diyan yung mayroong mga instrumento o mga maiingay na tugtog? Sige. Okay, ako kaya. Meron ba akong maingay na bagay rin eh? Okay, sige, wag na ako. Sige, kayo na lang mga bata. O sige, ready na. Pwede kutsara at inidor, pwede yon. Oo, pwedeng palanggana. O, wag plato ha. O sige, umanap kayo mga anak. Sige. Umanap kayo kutsara at inidor o kaya naman yung palanggana na may kutsara or sandok. O, sige. O, ready na? O, sige. Aawit tayo mga bata. Okay, ito alam na alam nyo to. Kasan ni Richu? Twinkle, twinkle, little Star, how I
Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Okay. Twinkle, twinkle, little star, how I wondered what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Okay. Kasiyahan ba kayo sa inawit nyo ngayong araw na to? O, sige nga, ano nga ba yung inawit nyo? Nako, hindi naman kilalang kilala, no? Okay. Yan ang inaawit ng mga nanay natin pag tayo pinapatulog, no? Ang tawag dyan ay mahusay. Twinkle, twinkle, little star. Diba? Okay. Gustuhan nyo ba yung awit? Kumanta ba kayo, mga bata? O, sinabayan nyo ba yung awit? Pagpasensyaan nyo na si teacher. Alam nyo, napapakanta na lang si teacher dahil sa inyo eh. Pwede ba magsumba na lang ako? Okay, anyway. So, meron tayong ginawa. Pwede nyong solo, ninyong kantahin. Pwedeng duet kayo ng kapatid nyo. O kaya sabayang awit kayo ni nanay, ni tatay, o kaya ni kapatid. Okay ba yun? So, next. Okay, meron tayong next na. Okay, tungkol ba saan yung ating pag-aaralan? Mga bata, mayroon tayong iba't ibang tinig, tama? Sa ginagamit sa pag-awit. Maaaring gawin ang pag-awit ng solo, duet, o sabayang awit. Okay, mga bata. Katulad ni teacher, kasi mag-isa lang akong umawit. Anong masasabi nyo sa tinig ko? Karapat-dapat ba? Okay, ang ginawa ni teacher ay solo kasi mag-isa lang ako, 'di ba? So solo yung ginawa ni teacher. Okay. So mga anak, lagi nyo tandaan, ako hangang-hanga ako sa mga tao na napakaganda ng boses, napakaganda ng tinig. Nako, yan yung mga talagang biniyayaan ng magandang tinig. So, mga anak, lahat ng tao ay mayroong kanya-kanyang ability or kanya-kanyang mga talento, kakayahan. Di ba nung napag-aralan natin sa ESP noon, kung naaalala nyo nung first grading, mga pagpapakita ng kakayahan, mga bata. So, ang Panginoon nagbigay sa atin ng mga kakayahan ng yan. So, dapat talaga malinang natin o ma-practice. So, katulad ni teacher, hindi naman ako inclined sa pag-awit kasi hindi naman ganun kaganda boses ko. So, meron din, pero kumakanta. Pero meron din ako na mas babagay. So, ang mas babagay sa akin yung pagsayaw kasi yun naman talaga ang hilig ko. Anyway, dahil sa teacher ako, ganun talaga. Kailangan din ako ay kumanta para sa inyo, diba? Ngayon mga bata, kung meron kayong mga kakayahan sa pag-awit at napakaganda ng tinig ng mga bata, huwag kayong mag-alinlangan na sumali sa mga contest. Oo, di ba? Yung mga star maker ngayon, may mga contest yan. So, huwag kayong mag-alinlangan mga bata. Bale nyo, ma-discover kayo sa napakaganda at angking galing ninyo sa pag-awit. Okay, so, yun mga bata ha. Mayroong mga iba't ibang tinig na ginagamit sa pag-awit. Ito ay solo, duet, at o sabayang pag-awit. So, ang ginawa ni teacher ay
Mahusay, solo. Kasi wala naman akong kasama dito na umawit nun. Pero kung kasama ko kayong umawit mga bata, malamang sabayang awit tayo. Okay? Ngayon mga bata, ano nga ba ang solong pag-awit? Pag sinabi nating solong pag-awit, ay inaawit ng isang tao ang himig. O katulad nung ginawa ko kanina, so nag-solo ako. Kayo din naman, pwede din naman yun. Na, minsan nga, yung sa karaoke, di ba? Nagbibidyoke, di ba? So, yan, ang gagaling ninyong kumanta. Okay, si teacher kumakanta din naman ako, pero syempre, hindi madalas kasi husky nga ang boses ko. So mga bata, hindi lang basta pagkanta kasi mga bata, binabagayan ang boses sa kanta. Alam mo naman, husky ang boses ni teacher, kakantahin mo ba ako ng Sarah Geronimo, di ba? O kaya kay Morissette, 'di ba? Hindi ko kaya 'yon kasi napakataas ng boses. So syempre ang tinig mga bata ay mayroon ding binabagayan, depende sa awit at depende din sa boses ng kakanta. Hindi ba? So, ang sinabi nating solong pag-awit, yung isang tao lamang na inaawit ang himig. Okay, nakita niyo ba yung mga batang yan? Okay, yung mga may angking katangian at napakagandang tinig, ilabas niyo yan mga bata kasi malay nyo ma-discover kayo dyan. At hindi yan anak tinatago, pinapractice yan. Kasi pag lagi ka nagpa-practice mga bata, mas gaganda at gagaling ka pa sa pag-awit. Okay. So, okay, congratulations sa mga bata na magaganda ang tinig. Ako, excited na ako marinig ang mga boses nyo. Okay, sumunod naman mga bata sa solong pag-awit ay meron tayong tinatawag na duet. Ano nga ba yung teacher yung duet? Okay, pag sinabi natin duet, ito ay yung dalawahang pag-aawit or pag-awit mga bata. Yung may kasama kang umaawit, dalawa kayo, kaya nga duet. Okay. Sino ba yung mga kilala natin nagjujuwet? Ako, kung ako tatanungin, ang gusto ko nagjujuwet, gusto ko kasing kanta yung kay Morissette, tsaka kay Arnel Pinede, yung I finally found someone. Okay, yung inano nila. Ganda lang tinig niya. Kasi gustong-gusto ko talaga si Morissette. Gusto ko si Morissette. Ang ganda-ganda lang boses. So, yun yung isa sa mga duet. No? Mga duet. Ayan, si Morissette tsaka si Arnel Pineda. Then, sino ba yung mga kilala ko na nag-duet? Ayan. Si Moira tsaka si Daniel. Di ba si Daniel? O, ayan, si Daniel Padilla. Yun, meron din silang duet. Ilan na kaya? Ano pa? Sino-sino pa? Basta marami pang mga duet, mga bata. Maganda kasi yung nag-duet kasi iba yung version ng boses ng lalaki, di ba? Iba rin yung boses ng babae, di ba? Nagko-combine sila ng tinig, so napakaganda at napakasarap pakinggan. Pwede rin, teacher, ang duet ba lalaki at babae lang ba yun? Pwede rin babae at babae. Pwede rin dalawang babae, pwede rin dalawang lalaki. Lalo na kung meron silang iba't ibang variation. Okay, iba't ibang variation ng kanilang mga tinig. Okay, meron kasi mga tinatawag na, lalo na yung mga expert sa mga pag-awit na yan. So, ayan ang ilang halimbawa ng duet o dalawang pag-aawit. Ngayon naman mga bata, meron naman tayong tinatawag na ang sabayang pag-awit. Okay, ano nga ba mga bata ang sabayang pag-awit? Kapag sinabi natin sabayang pag-awit, ito yung pag-aawit ng maramihan. Okay? Ang sabayan, kung ang solo ay mag-isa lamang na tao o isang tao lamang na kumakanta ng himig, kung ang duet naman ay dalawang tao na kumakanta o umaawit, ang sabayang pag-awit naman ay ang pag-awit ng magaling, maramihan. Okay, ito yung mga halimbawa ng maramihan. Okay, saan ba kayo nakakita ng mga maramihang umaawit? Sige nga. Okay, saan? Mahusay, siyempre, ang madalas natin makita ay ang sa simbahan. Di ba yung mga choir? O, mga choir.
nag-audition ako eh. Hindi naman ako nasama. Although, naranasan na experience din ni teacher na kumanta doon sa kapilya namin, kumanta din ako. Pero lang ako, pag mataas na, hindi na ako sumasabay. Kasi nakakahiya, maririnig ba, di ba? So, masarap din na experience yung mga maramihang doon nabibina sa mga maramihang pag-awit. Kasi bukod doon mga bata, meron kayong mga coach, di ba? Yung nagtuturo sa inyo na kung paano yung wastong tinig, wastong tindig, di ba? Ganyan yan eh. May wastong tinig, wastong tindig, ano yung pinakamataas na nota na dapat ma-achieve. Ganun yun. So, may iba't iba din kasi mga bata. At pag grade 3 na kayo, sa mga susunod na baitang, mas malalawak pa yung kaalaman nyo tungkol sa mga sabayang pag-awit kasi mga bata, merong iba't ibang klase. Okay? Iba't ibang klase ng mga tono. Halimbawa, kapag mataas ang boses ng lalaki, ano tawag doon? Diba? Pag sa lalaki ay tenor. Tapos naman sa mga babae ay okay, basta yon, magkakaroon ng mga variation. Hindi pa pwede anak na sama-sama lahat ng mabababa ang boses. Siyempre, kailangan din nila ng may mataas na boses. Hindi naman puro lahat ay soprano pag sa babae. Okay, mga bata, soprano kapag matataas. Hindi ko na kaya yun, no? Soprano sa babae yan. Mataas na tinig sa mga babae. Okay. Alto naman pag mababa ang tinig ng mga babae. So, yun nga mga bata. So, sa choir anak, kinaklasify yan. Okay, kinaklasify yan sa bawat tinig ng bawat bata. O kahit naman bata, pwede din. Okay, yun, tinitingnan nila kung sino yung mga matataas ang boses. Kasi anak, napakasarap sa tinig yung maramihang pag-awit. Tapos parang, alam niyo yun, parang angels yung boses, di ba? Parang nakakainggan yan na makinig, lalo na pag sa church. Yan, madalas yan sa church. Okay, sa simbahan, mga bata. Ang usay nila, no? Usay nilang umawit. Minsan sa mga contest or minsan din sa mga pagtitipon, kaso nga lang mga bata nakakalungkot, bawal talaga yung mga mass gathering, no? Yun nga. Pero kahit na bawal yung mga mass gathering, huwag din kakalimutan na mag-ensayo din kasi sayang yung mga kakayahan na nasa sa inyo. So, dapat talaga nililinang ang mga yan. So, okay. So, yun na yung mga iba't ibang tinig, solo, duet, or dalawahang pag-awit, at sabayang pag-awit. Ang ibig sabihin ng pag-awit ng maramihan. Okay, mga bata, at dahil dyan, meron tayong aawitin. Okay, sabayan nyo si teacher. Okay, alam nyo to. Okay, sabay tayo ha. Bahay kubo. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, pataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay maraming ninga. Bahay kubo, sabayan niyo ako. Munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay marami linga. Bakit?
Okay, mga bata, ang ating inawit ay ang sikat na Bahay Kubo. Sensya na si teacher. Sabi ko sa inyo sa inyo lang ako napapakanta hindi naman talaga ako kumakanta. Okay, anyway, yan yung isang katutubong isa sa Pinoy na awitin na kahit bata pa lang tayo ay inaawit na natin nung bata pa tayo, di ba? Oo, yan, practicing nyo rin yan mga bata kasi minsan magpapadala ako sa inyo ng video na kumakanta kayo niyan. Okay, pwede nyo practicing. Ang ganda, no? Baka naman pumunta kayo sa tindahan, anak, bili ka nga ng bawang, sibuyas, kamatis. Baka awitin nyo bang gano'n, ha? Okay, pero maganda yan, masaya yung Bahay Kubo na awitin o yung ating inawit. Okay. So, muna naman mga bata ay yung pagyamahin. Okay ha? Practicing nyo yan mga bata. Kasi, magbubunot si teacher kung ano yung practicing ninyo na awitin. Okay, ire-record yun ha. So, ito naman yung awitin ang Leron-Leron Sinta. Naku, grabe. Sa paraang solo, duet, at sabayang awit. Dahil nga sa bawat tayo magsabayang awit dahil pandemic ngayon, so pwede rin na solo. Basta alam nyo mga anak ko ano yung duet at kung ano yung sabayang awit. Pwede yung sabay nyo si nanay sa duet. Pwede rin kayong magkakapatid. Kung 3 kayong magkakapatid o 5, pwede rin sabayang awit. O yan o, isama ang miyembro ng pamilya sa bagawit na nasa wasnong tono. Sa gawa nyo yan ha. Okay, ano nga ba to? Sige, pakinggan nga natin yun. Leron-Leron Sinta. Sige nga, kayo nga umawit. Alileng, ado'y manampalo, din mo ang buslot, sidla ng hinog. Oh my God! Neneng, makakamahulog. Okay, nagustuhan nyo ba mga bata? Pwede nyong kantain yan ha. Padala nyo rin sa akin yung inyong mga video. Okay, yan ay, pamagat niyan ay Leron-Leron Sinta. Ito ay awiting Pinoy. Okay, so hindi tayo Pinoy pag hindi natin alam ang mga awit na yan ha. Yung Bahay Kubo, Leron-Leron Sinta, teacher yung Twinkle Twinkle Little Star. Anak, yun ay mga lullabies, diba? Yun ang mga kinakanta ng nanay natin kapag tayo ay natutulog o pinapatulog. O, yan yung mga awiting Pinoy. Isa kang Pinoy kapag alam mo ang mga awitin na yan, yung halimbawa na yan, Bahay Kubo, Leron-Leron Sinta. O, diba yung mga kinakanta, ako ay may lobo, diba? Yun yung isa kang Pinoy. O, ngayon naman ay ang tayahin. O, ayan anak, ito yun. Ito yung bago. Although kinakanta din namin to ng grade 2. Alam yan ng mga estudyante ko ng grade 2. Yan ang tawag diyan ay tiririt ng Maya. Okay. Ayan, pwede kayong magpadala ng video kay teacher, pwede kayong humawak ng mga instrumento o mga improvised instrument na gusto ninyo. Halimbawa, kutsara, tinidor, mga ganon, mga bata, So, itong awitin natin ay tiririt ng Maya. Sige, pakinggan nyo mga bata, ha? Actually nga pala, mga bata, mataas talaga ang tinig. Okay, ang napakinggan ko itong tiririt ng Maya, mga bata, boses ng, di ba, soprano. Pag sinabi natin soprano, ito ay mataas na boses ng isang babae. Mataas na boses ng mga babae. Yun ay
soprano. So ngayon, ito dahil mga bata pa kayo anak, hindi pa ganun talaga ka build up yung ating mga voice, 'di ba? So, sa mababa muna. Okay? O sige, pakinggan natin ha. Dirinig ng maya, dirinig ng ibon, ang huni ng tiyan ko, tinumis na baboy. Dirinig ng ibon, dirinig ng maya, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baka. Dirinig ng maya, dirinig ng ibon, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baboy. Dirinig ng ibon, dirinig ng maya, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baka. Dirinig ng maya, dirinig ng ibon, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baboy. Dirinig ng ibon, dirinig ng maya, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baka. Ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baka. Ang mga Okay, mga bata, ang pamagat ng awiting yan ay tiririt ng Maya. Okay, yan din ay tinuturong awitin sa mga grade 2 na mga batang tulad mo. Okay, mga bata, padala nyo na lang ako ng video ng tiririt ng Maya. Okay? Pagpatulong kay nanay, pwedeng humawak ng musika. Okay lang, ano bala, ng instrumento. Okay? So, that's all mga bata. No? So, nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw na to sa ating music 2. Okay, at si Teacher Robbie ay mag-iiwan ng isang kataga na galing kay Elder Enrique Falabella. A child who sings is a happy child. Ulitin ni Teacher. A child who sings is a happy child by Elder Enrique Falabella. So, ibig sabihin mga bata, kapag tayo ay laging kumakanta, lagi tayong masaya. Meron bang kumakantang malungkot? Okay, lahat naman ay masaya, no? Okay. So, si Teacher din, ganun din. Lagi akong nababakanta. So, happy din si Teacher. Kahit sa kabila ng maraming mga pinagdadaanan sa buhay, dapat maging masaya pa rin, no?